Singing is always good, but again, there's always no substitute for the preaching of the Word of God. Amen? Alam niyo po, tuwing wala yung ating pastor, may mga nakatalagang kalalakihan dito na maghayag ng salita ng Diyos. And I would like to say, it's not by natural talent na ang mga preachers ay makapunta sa pulpito at maghayag ng salita ng Diyos. Kung sino ang tinatapo ng sanlibutan, ay pinupulot ng Diyos through salvation. Tinitrain, tinuturuan at pinapolish to one day be able to spread the Word of God. Amen? Amen. Ang taong ito ay galing po sa church natin, faithful member of the church. Yung kanyang kapatid ay mission pastor po natin. At yung isa naman ay full-time staff na asawa na isang church member natin. Church, let's all rise as I call to the pulpit Brother Archie Landicho. Amen. Amen. Thank you po, Sir Roy. Maraming salamat po. At isa po mapagpalang hapon po sa ating lahat. At muli po ay purihin po ang Panginoon sa kabila ng medyo parang uulan. Nandito pa rin po tayo sa church. Amen! Yung iba nadala ng mukhang uulan pero hindi naman umulan. Kaya ngayon nag-virtual na lang. But by the grace of God, andito po tayo sa church. And we have now the privilege to receive the blessings from the Word of God. Amen! Tayo po ay manatiling nakatayo and let's open our Bibles in the book of Joshua. Joshua chapter number 1 and verse number 8. At muli po ay ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa panibago pong privilege na ipinagkaloob po sa akin ang muli po na makapaghayag po ng salita po ng Diyos. Totoo po ang sinabi po ni Sir Roy kanina. At hindi lang ako basta tinapon ng sanlibutan, binugbog. Talagang ginawang basa ng sanlibutan. But praise the Lord, nasumpungan ako ng Panginoon. And He placed me into the right church na kung saan ay may puso sa katulad ng mga kabataan ko, katulad ko dating kabataan. Na walang Diyos, walang takot sa Diyos. Paano magkakatakot sa Diyos? Wala naman Diyos. At dahil sa walang takot sa Diyos, walang takot sa magulang. Walang takot kung masira ang buhay. But praise the Lord, maraming pagkakamali, pero ang nakita ng Diyos yung aking pangangailangan. Kaya salamat sa Panginoon na lahat po tayo ngayong gabi ay nasumpungan po ng Diyos. Hindi natin hinahanap ang Diyos. Walang naghanap sa Diyos. Tayo ang hinanap ng Diyos. He came to His own. Para po sa atin. Amen? Siya po ay bumaba para po sa atin. Ang Panginoon po ay bumaba to seek and to save that which was lost. At tayo pong lahat po iyon. At salamat sa Panginoon. Ngayon po ay mag-aaral po tayo ng kanyang salita. Alam niyo po, pinakamasarap pag-aralan yung salita o prinsipyo ng isang persona na mayroong pinakamalaking kinalaman sa buhay mo. Masarap pagbasa-basa dyan, prinsipyo from those people na kung saan ikilala sa sanlibutang ito, pero anong kinalaman nila sa buhay mo? Pero ang pag-aaralan natin ngayong gabi, mga kapatid, ang ating pagbubulay-bulayan ay salita ng Diyos na siyang nakialam sa buhay ng bawat isa po sa atin. Na siyang nagligtas po sa atin, and by the grace of God, we are not perfect, but by the grace of God, tayo po'y inayos po ng Panginoon. Okay, tayo po ay magbasa ng Bible in the book of Joshua chapter number 1, verse number 8. Verse number 8. Ready, read. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ngayong gabi, ang title po ng mensahe po natin is The Power of Exposure. The Power of Exposure. Tayo po sandali manalangin. Let's close our eyes and let's bow our heads. Let's pray. Dakilang Diyos, sa makapangyarihan po sa lahat, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po sa pagkakataon na muli niyo po kami tinipon upang muling pagbulay-bulayan ang inyo pong salita. Panginoon, gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang mensahero ngayon gabi, Panginoon, at away tunay nga po na may ipaabot po sa inyo pong mga anak na meron pong kaliwanagan ang nais niyo pong ipaabot, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon. Holy Spirit, O God, please use me, please flow through me, Panginoon. Kayo po ang kumilos po sa akin. Gawin niyo po akong blessing sa inyo pong mga anak. At sa mga tagapakinig, Panginoon, kayo po ang mangusap sa bawat isa
Huwag niyo pong pahintulutan na makasingit po ang dyablo na bigyan po ng hindi maayos sa attitude sa pagtanggap ng inyo pong salita. Nawa sa gabing ito, kami po ay tatanggap ng inyo pong salita with the right spirit. Muli po, maraming salamat po at anuman po nakikita niyo po na karumihan sa aming puso at kaisipan, patawarin niyo po kami. Please make us worthy, O God, to receive blessings from your word. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen. Pwede na pong magsiyo po. At alam niyo po ay nakaraan yung sinabihan po ko ng ating pong mahal na pastor, through Sir Maki, na maghahayag po ng salita ng Diyos. At nabanggit nga po ni Sir Maki, na nabanggit daw po ni pastor na susundan ko po yung mensahe ni pastor. Sa totoo lang, nakakahilo yun. At by the grace of God, ay nag-voice message po ang ating mahal na pastor. At meron siyang binanggit po sa akin na ating pag-uusapan na ngayong gabi na kailangan po ng ating simbahan at kailangan po ng bawat pamilya at bawat membro po ng ating pong pamilya. Ang nabanggit po ng ating mahal na pastor na ating pag-uusapan is all about the family involvement in the ministry. Alam niyo po, napakaganda po na ang bawat pamilya ay merong involvement sa gawain po ng Panginoon. Amen. Napakasarap pong pagmasdan ng isang pamilya ay meron pong involvement sa gawain po ng Panginoon. At ang bawat membro ng pamilya po ay meron pong involvement sa gawain ng Panginoon. Could you imagine mga kapatid, kung bawat isa po sa atin bilang membro po ng pamilya ay magiging kabahagi sa gawain ng Panginoon, mag-i-involve sa gawain po ng Panginoon, meron po talagang malaking mangyayari by the grace of God. Amen. Meron pong mangyayaring malaki mga kapatid. Maaring minsan, nag-aalangan tayo mag-involve sa kadahilanan sa totoo lang. Hindi pa natin nakikita yung nangyayari. But we have the Word of God at meron pong promise ang Panginoon that kung susundin po natin ang Panginoon, if we will just obey His Word mga kapatid, ay talagang may papakita siya na even us, ay hindi natin expect na kayang ibigay po ng Panginoon. Amen. Unang-unang makikinabang family natin. And even those people who surrounds us, mga kapatid, ay makikinabang if we will just obey the commandment, the instruction of our God. Kaya maganda mga kapatid, pag pinag-uusapan ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? At ngayon po ay kung inyo pong isip-isipin, ano po ang kinalaman ng exposure when it comes to involvement? Ano ba ang kinalaman ng exposure pagdating po sa involvement? Alam niyo po, meron pong napakalaking kinalaman po ang exposure pagdating po sa involvement. Sa kadahilanang ang exposure po, that is the process for us to get involved. Para ikaw ay ma-involve sa isang bagay, dapat ma-expose ka muna sa isang bagay. Hindi ka mag-i-involve sa isang bagay that you are not exposed. Hindi ka mag-i-involve sa ano man. Magbigay lang po tayo ng mga ilang illustration, mga ilang example mga kapatid. Sa chess, hindi ka basta-basta ano dyan. Manunod ka lang muna. Observe ka lang muna. Bakit ganun? Yung pod, bakit ganun ang tira? Bakit ganun ang tira ng rook? Pero maya-maya, hindi mo alam, sa kadila, grabe na yung exposure mo, maya-maya, ikaw na nakaupo. Hindi mo alam, ikaw na yung tumitira. Ay, pag naka-check ang saya-saya mo, uy, check! Yung check sa'yo, mati na kagad. Naka-check pa lang, kala mo, nakamati na. Di ba? Ako po, sabi nga ni Sir Roy, habang ni-introduce po ako ni Sir Roy, sa totoo lang, talagang nakikita ko talaga yung power ng Panginoon. Yung sinabi ni Sir Roy, yung mga inano talaga ng mundo, kumbaga tinapon ng mundo, ginawang basura ng mundo, pero by the grace of God, kinuha ng Diyos, and by the grace of God, ginagamit po ng Diyos. Totoo po yun. Ako po ay isang young people na before po ako makarating sa church, sira po talaga ang buhay ko. Andun po ang sugal, andoon po, grabe yun po ang aking bisyo. Mula elementary pa lamang ako, ay sugarol na po talaga ako. To be honest. Kay mama may nagpapaabot ng mga tilapia. Yung mga nanliligaw sa atin ko, nagpapaabot ng tilapia. Pero sabihin ko po sa inyo, hindi nakakaabot yung iba. Binibenta ko para may pangkarakrus ako. Totoo po yan. Elementary pa lang po ako mga kapatid. Pupunta po ako sa fish pond, to be honest. May dala akong patuka, may dala akong siyo. Yung siyo, panghuli po ng isda. May dala po akong siyo. At alam niyo po ang gagawin ko? Sa loob ng fish cage kung saan naandun na mga isda, maghahagis ka ng patuka. At pag ang mga isda ay nag-agawan na, kaya meron pong tamang paghagis. Kasi pag yung paghagis mo hindi tama, ay mamaya lula yung mga yan, mag-uumtugan yan. Kaya dapat,
Dapat ganun yung saboy mo. Yung hiwa-hiwala yung patuka para hindi naman magkauntugan yung isda. Pero kami, mga nangunguha ng isda, wala na, bahala kayo, hindi naman amin to. Yung bato. Hindi pa naman ako masyado marunong nun. Diba? Yung bato, talagang yung kumpol ng feeds. Feeds on tawag pa. Yung kumpol doon ay talaga namang isang tama lang, ay agawan yung isda, sabay salok. Sabay uwi, sabay biyahe na, dadaong na, tawag sa amin, dadaong na, and magbibenta na ng isda para may pang kara krus. Pati yung mga tinatawag dyan na yung mga digits, lahat mga kapatid. Yung karta barag, may ganyan mga karta barag. Sa mga sugarol, medyo nakaka-relate po siguro kayo. Sa mga hindi sugarol, kawawa naman po kayo. Pero mga kapatid, hanggang tapos, elementary, probinsya pa lang, doon na yung bisyo. Sigarilyo, murang edad na ninigarilyo po ako, pero hindi pa yung sigarilyo talaga. Yung alam niyo po, nakalimutan ko na po yan, yung stick na ganon, na isa po ay sanga, parang maliit na ano lang siya. Natanggalin mo yung dulo-dulo, kasi nakasarado po yung dulo-dulo. Pag tinanggal mo, may butas na yun, pwede mo nang gawing sigarilyo. Doon po ako nag-umpisa, hindi ko lang alam kung tawag doon. Basta marami nakakalam, marami naninigarilyo dati. Okay, pero yung napunta ako sa pier, ay hindi na basta gano'n. Wala nang gano'n wala nang bundok. Di ba po? Kaya ang ginamit, ang sinigarilyo ko na, mga Philip, hanggang sa nag-fortune ako, pag walang pera, fortune, pagka medyo may pera, Marlboro, pagka wala nang gana yung Marlboro Light, Marlboro Menthol, Marlboro Red, para talagang umahagod. Ay talaga naman, tapos may kasama pang alak. Red Horse habang nagsusugal. Hindi mo mararamdaman yung pagkalasing, pag nagsusugal ka, lalo talo ka na. Sabihin ko, kahit anong inom mo ng alak, hindi ka mahihilo. Di ba po, mga kapatid? Pinaliwanag ko lang po yung mga kapatid sa kadahilan. Doon ako na-expose. Na naging dahilan kung bakit doon ako nag-involve. Yun ang involvement ng buhay ko dati. Kung pag-uusapan niyo po involvement ng buhay ni Sir RG dati, yun po ang involvement ng buhay ko. Yes, nag-aaral ako, pero may mga vices, mga kapatid, na patuloy na sumisira ng aking buhay. But praise the Lord, dinala ako ng Panginoon dito sa church. At doon nag-umpisa ang bagong exposure ng aking buhay. And because may bago akong exposure, may bagong involvement na pwedeng pag-involvean si Brother RG. And by the grace of God, na-involve ako sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Nadikit ako sa mga taong mayroong salita ng Diyos. Napunta ako sa isang lugar, sa isang institution na pinangukuhan ng Diyos that even the gates of hell shall not prevail against it. And that is the church. At ako'y nagpapasalamat na kabilang po ako dito. Amen. At ako'y nagpapasalamat na kayo po ay aking kasama sa gawain ng Panginoon. Amen. At ako po'y naniniwala na kayo din po ay nagpapasalamat na yung kayo po ay nakarating dito sa church ay nagkaroon din po kayo ng bagong involvement sa inyo pong buhay. Amen. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng exposure when it comes to involvement, mga kapatid. When it comes to involvement, exposure is very important. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, gusto ko makita po natin that the process is the exposure and the product is the involvement. Minsan, mahirap talagang mag-involve pag hindi ka dumaan sa tamang proseso. Maraming gusto ng product, but they don't want the process. Kung gusto natin ma-involve sa gawain ng Panginoon, pahintulutan natin ma-expose tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Kung gusto po natin na ma-involve ang ating mga anak sa gawain ng Panginoon, expose po natin sila sa gawain ng Panginoon. Amen. Kung gusto po natin na ma-expose ang ating family sa gawain po ng Panginoon, pahintulutan natin ang ating pamilya po ay ma-expose sa gawain ng Panginoon. At hindi sa mga bagay that is temporal, that is not of God, but is of the devil. Pag sila po ay na-expose sa mga bagay na hindi sa Diyos, for sure, hindi sila mag-i-involve sa gawain ng Panginoon. Sa talatang binasa po natin, nais ko pong ipaliwanag po sa inyo, yung talatang binasa po natin. In Joshua chapter number 1 and verse number 8, sabi po dito, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Alam niyo po kung sino mismong ang Diyos ang nagpahayag po nito. This is right after the death of Moses. At bilang kapalit ni Moses si Joshua, mga kapatid, ang successor, ang kapalit ni Moses sa pangunguna sa Israel. Alam po natin na si Moses po ay matinding ginamit po ng Panginoon, pero by the grace of God, si Joshua po
ang gagamitin naman ng Panginoon para makapasok sila sa promised land. Amen? At bilang leader, ay kailangan niya po ng instruction mula sa Diyos. Sa kadahilanang ang nagbigay ng pangako ay hindi ang tao. Ang nagbigay po ng pangako ay ang Diyos. At ang dapat niya pong pakikinggan ay ang instruction na nagbigay ng pangako. That they can possess the land if they will just obey God. Kung susundin nila ang Panginoon, talaga po mga kapatid, mapopossess na yung land na kung saan ipinangako ng Diyos sa kanila. Kaya in verse number 5, sabi po dito, there shall not any man be able to stand before thee. Walang sino man ang pwedeng makatalo sa iyo all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Kung paano kung pinangalagaan si Moses with the children of Israel, ganun din naman, hindi kita papabayaan. Hindi pinag-uusapan dito kung sino si Moses ba, si Joshua. Ang pinag-uusapan dito kung sino ang gumagabay at nagbibigay po ng instruction sa kanila. Amen? And in verse number 5, sabi ng Panginoon kay Joshua, this book of the law shall not depart. This is God's instruction. The book of the law is God's guidance and God's instruction. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate. The word meditate here is to engage. Pag engage yung pinag-usapan, andyan po yung exposure. Amen. Saan mo may expose ang iyong sarili? In the Word of God. Sabi ng Bible, but thou shalt meditate therein day and night. Umaga't gabi, kailangan mong i-meditate, engage ang iyong sarili sa salita ng Diyos. Always give importance to the Word of God. Not just pag umaga lang, maging sa gabi. Dapat pahalagan mo ang salita ng Diyos. Amen. At ano po ang sabi ng Bible? That thou mayest observe. Sa kadahilanan kung saan po natin in-engage and expose yung ating sarili, yun po yung ma-observe po natin. Kung atin pong in-engage and expose yung ating sarili, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, yun ang ma-obserbahan natin. Kung kanino ka expose, kung sinong tao ang kasama mo, expose ka sa kanya, maobserbahan mo ang ginagawa niya. Hindi ka may expose sa isang taong hindi mo nakakasama. Hindi ka may expose sa isang tao na kung saan ay malayo sa iyo. May expose ka sa isang tao na iyong laging kasama. At pag na-expose ka sa taong lagi mong kasama, maoobserbahan mo ang kanyang ginagawa at ang kanyang gagawin at ano ang kanyang ginawa na. Could you imagine? At ano pong sabi ng Biblia? That thou mayest observe to do. At kung ano ang naobserbahan mo, yun ang gagawin mo. Hindi mo gagawin ang isang bagay na hindi mo naobserbahan. Hindi mo i-apply ang isang bagay na hindi mo natutunan. Amen? Alam niyo po, may mga observer po tayo sa junior church. Sabi ko, sige, every Saturday, punta kayo sa church. Just observe. Mag-observe lang kayo. Alam niyo kung bakit? Sa kadang balang araw, i-apply na lang yung na-observe nila. Under observation po sila. Hindi pwede pasalangin bigla, baka kung anong gagawin yan. Under observation muna po sila. Sa kadena, kung anong ma-observe nila, balang araw, sa tamang panahon, sabi ko, huwag kayo magmadali. Time will come, i-apply nyo kung anong na-observe nyo. Kaya kung kayo ay observer, mag-observe kayo, huwag kayo maglalaro. Pag naglaro-laro kayo, balang araw, pag i-apply nyo na, anong i-apply nyo? Yung laro, ay ministry to. Kaya sabi ko sa kanya, pag nag-observe kayo, observe lang kayo. Makinig na maigi, pag nagbibigay ng instruction ako, si Sir Ivan, ano man ang pinapagawa sa inyo, just obey, just observe. Makinig lang, at time will come, ikaw naman, it's your turn. Ikaw naman, hindi kailangan madaliin, amen? Hindi kailangan madaliin, ang pinakamahalaga, ma-expose kayo sa tama.
Hindi bali na sabihin na natin matagal, pero ang pinakamahalaga, may gagawin ka, siguradong tama, sa kadila ng siguradong tama ang naobserbahan mo sa biyaya po ng Panginoon. Kaya nasabi po dito ng Biblia, thou shalt that thou mayest observe to do according to what? To all that is written therein. Bakit according to all that is written therein? Sa kadila ng yun na naobserbahan mo, yun ang gagawin mo. Amen? Bakit? Ano po yung in-observe? Saan siya na-expose? Sa salita ng Diyos. Ano yung gagawin niya? Ay bunga ng salita ng Diyos. Amen? Could you imagine mga kapatid? Kung ang ating pamilya, ma-expose sila sa salita ng Diyos. Ma-expose sila sa gawain ng Panginoon. Ma-obserbahan nila, hindi natin alam mamaya, naglilingkod na rin yan sa Panginoon. Hindi natin alam mamaya, na-develop na pala. Alam niyo po, pag lagi mo nakakasama yung isang tao, nade-develop ka eh. Dito marami nagka-developan eh. Di ba? Si Ma'am Hazel, kakabili ko ng pagkain sa convenience store. Na-develop. Hindi, joke lang po. Masyado niya po seryoso yan. Joke lang po yun. Okay po. Si Ma'am Hazel ang pupunta po sa akin habang nag-construction ako. Hindi po. Pero mga kapatid, nawala tuloy ako. Kung saan ka dikit, doon ka na-develop, doon ka ma-expose, doon ka ma-develop. Could you imagine mga kapatid, di ba napakaganda? Ma-develop tayo sa gawain ng Panginoon. Walang sino man sa atin, naniniwala po ako, na ayaw natin na ma-develop tayo sa gawain ng Panginoon. Ayaw natin na hindi tayo ma-develop pala sa gawain ng Panginoon. Lahat tayo gusto natin ma-develop tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Kung yun naman pala ang gusto po natin, patuloy lang natin i-expose ang ating sarili sa gawain ng Panginoon. Amen? Anumang programa meron ng simbahan para sa ating anak. Pag may balikatan, anak, punta ka sa balikatan. Gusto ko na ikaw ay ma-expose sa training ng ating mahal na pastor. Sa kadila ng naniniwala ko, anak, hindi kailanman pinalano ng ating mahal na pastor na masira ang buhay mo. Kesa sa bakasyon, andito ka lang kung kani-kanino ka na-expose. Kaya ganyan ka magsalita. Anak, kahit ayaw mo, dapat pumunta ka sa balikatan. Sa kadila ng yan na ang tamang pagkakataon para ikaw ay ma-expose sa gawain ng Panginoon. At pag na-expose ka sa gawain ng Panginoon, mai-inlove ka sa gawain ng Panginoon. At balak araw, magkakaroon na magandang resulta ang pagmamahal mo sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi po dito ng Biblia, For then thou shalt make thy way what? Prosperous. And then thou shalt have good success. Alam niyo po yung word na din dyan, soon after that. Right after. Soon after that. Right after na nakatanggap ka ng impluensya. Right after na na-expose ka, na-develop ka, at yung exposure mo nagkaroon ng bunga, nag-involve ka. Amen? Isinagawa mo anumang naobserbahan mo. At kung yan ay salita ng Diyos, for sure, there is success. Amen? Mga kapatid, there is an assurance of success pag sinunod po natin ang salita ng Diyos. Kaya ano po sabi ng Biblia? For then, soon after that, yung previous statement po ang tinutukoy. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Para po sa mga magulang, wala nang pinakamaganda na yung ating pong mga anak ay talagang makakilala sa Diyos. Amen? Wala nang pinakamaganda kundi yung sila po ay ma-expose sa gawain po ng Panginoon. Mga kapatid, siguradong maayos ang kalagayan nila. Pero kung tayo magpapadaya sa dyablo, napapahintulutan natin sila ma-expose sa mga bagay that is temporal lang naman. I'm not saying na hindi nila kailangan magtrabaho. I'm not saying na hindi nila kailangan ng pera. Pero pag yan lang ang naging exposure nila, mga kapatid, hindi natin matatawag na success yan. May pera, may isa kang anak na mayroong pera, pero walang Diyos, magiging problema mo yan. Ako'y naniniwala, walang magulang na makapagsasabi, salamat yung anak ko ay successful. Bakit? Nabigyan ng pera sabay mura. O, lagi na lang ako nagbibigay sa iyo. Alam mo,
Maganda bang pakinggan yon? Hindi magandang pakinggan. Sa kadahilan ng maaring may pera siya, maaring may education siya, pero nasan ang Diyos niya? Ako'y naniniwalang hindi nyo ipagpapalit ang respeto po ng inyo pong mga anak sa inyo sa katiting na pera. Walang magulang o matinong magulang na okay lang sa kanya na bastos-bastosin siya ng kanyang anak basta lang makapagbigay. Hindi. To be honest, alam nyo sa inyong sarili na hindi nyo matuturing na tamang success yun. Mga kapatid, huwag natin pahintulutan na ma-detach sila sa gawain ng Panginoon. At ma-expose sila sa mga bagay sa labas. At masaya tayo pag nabibigyan tayo, mga kapatid. Balang araw, mga kapatid, magiging malaking problema po natin yan. Mga kapatid, huwag nating i-detach ang ating pamilya sa church. Lagi nating dalhin sa church. Ano mga activities ng gawain ng Panginoon sa gawain ng Panginoon, expose natin sila, mga kapatid. Maging ang mga magulang, expose po ninyo ang inyong sarili sa gawain ng Panginoon. Pero para meron po tayo may tuturo sa ating mga anak. Amen. Kung ang nanay exposed sa gawain ng Panginoon, yung tatay exposed sa gawain ng Panginoon, yung mga anak exposed sa gawain ng Panginoon, ay talagang magkakaroon po ng involvement. Amen. Minsan gusto natin mag-involve, pero bakit hindi nag-involve? Bakit kaya hindi nag-involve? Bakit pahirapan? Saan kaya sila exposed? Baka buong maghapon exposed sa cellphone yan. Excuse me po. Saan sila exposed? Bakit ganon? Bakit parang ang ganit? Bakit parang alok ba? Parang lagi silang umiiwas. Bakit ganon? Tingnan natin yung exposure po nila. Amen. Ako'y nagpapasalamat sa ilang mga pamilya po. Ako'y nagpapasalamat. Yung binanggit ni Sir Maki nung Wednesday, ako'y tuwan-tuwa habang pinapangalanan niya si Sir Rudy. Habang pinapangalanan niya si Sir Conrad. By the grace of God, hindi po sila mga perfectong tao. Pero salamat na yung dati nilang kalagayan ay kabaliktaran na ng kalagayan nila ngayon. Bakit na-expose sila, mga kapatid? And by the grace of God, and by the help of God, mga kapatid, ngayon yung pamilya na nila ang ina-expose nila sa gawain ng Panginoon. They have the guts, they have the courage to expose their family in the ministry of God. For their family to get involved in the ministry. Alam niyo po kung bakit? Sa kanilang personal na experience nila, na once na ma-touch ako, once na ma-expose ako dito, magiging maayos. Naging maayos sila. Ngayon, sila naman, mga kapatid, ang gumagawa ng decision para sa kanilang pamilya. Na ngayon, expose ko kayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, sana maunawa po natin na napakahalaga po ng exposure when it comes to involvement. Buksan po natin ang ating pong Bible. Buksan po natin ang ating Bible in the book of Deuteronomy. Book of Deuteronomy. Pagdating po sa exposure, mga kapatid, itong pong verse ito ay napakaganda po. Deuteronomy chapter number 6, beginning from verse number 4. Ang sabi po dito ng Biblia, Hear, O Israel, the Lord our God is one, and thou shalt love the Lord thy God with all thine, and with all thy might. Alam niyo po kung sinong kinakausap dito? Mga magulang. Paano po nasabing mga magulang? In verse number 6, and these words, ano po yung these words? Referring to verse number 5. And these words which I commanded this day shall be in thine. Ang kinakausap po ay ang mga magulang na ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan ay dapat maisapuso ng bawat magulang. Sa kadahilanang kayo po ay mag-iimpluwensya sa inyong mga anak. Ano po ang sabi po ng Biblia? And thou shalt teach them. You are going to teach those principles in life to your children. Iba na ang pagmagulang ka na. Matindi na yung responsibility. Yung mga anak parang wala pa masyadong iniisip. Pero pag tatay ka, pag nanay ka, may iisipin ka na. May iisipin ka na pag nanay ka, pag tatay ka, may iisipin ka na. May iisipin ka ng anak na impluwensyan.
May isipin ka lang mga anak na i-impluensyan. At ang bawat decision mo ay napakahalaga sa kadila ng buhay ng iyong pamilya ang nakasalalay. Mga kapatid, pamilya pa lang pinag-uusapan natin. Hindi pa yung mga tao nakadikit sa atin. Pamilya pa lang. Kaya ano pong sabi po dito ng Biblia? And these words which I commanded this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Dapat meron silang maririnig sa inyo. Mga kapatid, tenga pa lang pinag-uusapan dyan. Pag pinag-usapan yung exposure, include po yung tenga at ang mata natin. Paano masasabi expose ka sa kanya? Nakikita mo ginagawa niya, may naririnig ka sa kanya. Could you imagine? Ano pong instruction? And shall talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. Yan ang sasabihin mo. And then ano po, sabi po ng verse number 8, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And verse number 9, and thou shalt write them upon the posts of thine house and on thy gates. Yung mga madaling makita. It's all about exposure. Ang gustong mangyari ng Diyos ay ma-expose ang bawat bata sa Panginoon. Amen! Ang lagi nilang marinig ay dapat mahalin ang Diyos ng buong puso, mahalin ang Diyos ng buong kaluluwa, mahalin ang Diyos ng buong kalakasan. Amen! Yan ang gusto mangyari ng Diyos. Alam niyo ba, gusto ng Diyos na ma-expose tayo sa gawain ng Diyos? Bakit ang gusto ng Diyos mag-involve tayo sa gawain ng Diyos? Merong mindset ang Diyos na gusto kong ma-expose ang bawat isa. Yung mga anak, could you imagine, tingnan niyo po, hindi lang yung ama ang gusto ng Diyos na ma-expose, pati yung anak. Right after na ma-expose ang ama, ma-expose din po yung anak. Kaya sinong unang tinarget po? Ang magulang. And after na magulang, yung anak. Pero ang gagamitin ng Diyos sa anak, yung magulang. Amen? Could you imagine? Tingnan niyo po yung exposure. Napakagandang exposure. Could you imagine pag ang ating pamilya na-expose sa gawain ng Panginoon, expose sa salita ng Diyos, di ba natin nakikita, mayroon kang anak na pa, pupunta na po ako sa church. Mayroon kaming gagawin doon sa church, may ministry kami. Pa, mag-i-area muna ako. Di ba masakit pa? Aalis ako. Di mo, alam mo naman sa sarili mo, nagbibisyo yung anak mo. Alam mo sa sarili mo, may gagawin kalokohan yung anak mo. Yung parang hindi ka mapakali. Every time na umaalis ang anak mo, sa kadahilan ng alam mo, kakaibang kaisipan ng anak mo. Alam ko yung pangamba ng mga magulang na natatakot kayo na mawalay sa inyong anak ninyo. Sa kadahilan ng alam nyo, hindi pa sila matured. Alam nyo, paglalaroan lang nila ang buhay nila sa pamamagitan ng paggawa ng maling desisyon. Kinakabahan po kayo. Could you imagine? Ito ang solusyon, mga kapatid. Maliwanag sa salita ng Diyos na gusto ng Diyos na ma-expose tayo sa Kanyang salita. Bakit? Ang gusto ng Diyos ay mag-involve tayo sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, wag po natin kakalimutan that the very purpose of our existence is to glorify God. Hindi po nagbabago yun. In Colossians chapter number 1, in verse number 18, we are created by God and for ang Diyos alumikha sa atin at tayo nilikha ng Diyos para sa Kanya. Ibig sabihin, maliwanag na ang bawat isa sa atin ay gusto ng Diyos talaga mag-involve. Bakit? Paano ba natin mag-glorify ang Panginoon? Ano ang kapamaraanan natin para mag-glorify ang Panginoon? Sarili natin kapamaraanan? Gagawa tayo na mabuti? Mga kapatid, hindi. Merong sariling kapamaraanan ng Diyos. Magpasakop ka sa Diyos. Yung iba, meron tayong tinatawag na self-righteousness. Na meron silang sariling kapamaraanan just to glorify God. Pero hindi naman Diyos ang sinusunod nila, yung sarili nila. Pero mga kapatid, di ba tayo nagpapasalamat pag na-expose ka sa salita ng Diyos? Anong susundin mo? Hindi mo sarili. Ang susundin mo salita ng Diyos. Di ba tayo nagpapasalamat? Mula nang namula tayo sa salita ng Diyos, by the grace of God, natuto ka magtiwala sa Diyos. By the grace of God, napaibig ka sa Panginoon. By the grace of God, dating ayaw mo may nakikialaman ngayon, willing kang pakialaman ng Diyos.
Di ba tayo nagpapasalamat? Na malaki ang kinalaman ng salita ng Diyos para tayo po ay maging maayos. Ngayon mga kapatid, nais ko pong ipaabot sa bawat isa po sa atin. Nais ko pong ipaabot sa bawat isa po sa atin na ang gusto ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay mag-involve. Tingnan niyo po yung Deuteronomy chapter number 6 verse number 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one, and thou shalt love the Lord with all thine, and with all thy. Ayun ang Diyos, mamahalin natin siya yung love ko si Lord. Hindi pwedeng ganun lang. Love ko talaga. Parang feel ko siya. Nandiyan na siya, malapit na. May lalabas na pala yung iba pala yung lalabas. Ano po? Kapatid, hindi tayo. Sabi ng Biblia, in verse number 5, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. The word might has something to do with the word work. Amen. Mamahalin mo ang Diyos at hindi mo pwedeng papatunayan lang sa puso. It will manifest. Dapat pagmamanifest, sabi nga ni Sir Gomer nakaraan dito, mahirap paniwalaan na sinasabi mong may Diyos ka, pero hindi makita ang Diyos sa buhay. Alam niyo ba, ang tao hindi natin basta-basta mapapaniwala pag sinabi natin, nasa heart ko siya. Nasa heart ko talaga. Sino nasa heart mo? Nasa heart ko talaga. Ako hindi basta mapapaniwala. Ano sabi po ng Biblia? Let your light so shine before that they may see your what? Titingin pa sila sa good works natin. Hindi naman nila nakikita ang puso natin. That they may see your what? Good and what? Glorify your. Makikita sa atin, pero ang glorify nila ang Diyos. Could you imagine? Sa atin nakita, pero ang glory sa Panginoon. Amen. Kailan mangyayari yun? Pag minahal natin ang totoo ang Diyos, hindi maaring hindi tayo magtatrabaho sa gawain ng Panginoon. Kung totoong mahal natin ang Diyos, hindi maaring hindi tayo mag-involve sa gawain ng Panginoon. Kung totoong mahal natin ang Diyos, hindi maaring mag-expend tayo ng physical effort, mental effort sa gawain ng Panginoon. Mahirap talagang paniwalaan ang isang Kristiyano na nagsasabing mahal ko ang Diyos and yet wala siyang time sa Panginoon. Mahirap paniwalaan ng isang Kristiyano na nagsasabing love ko si God, love ko si Lord, pero wala man ng time sa pagsusulwining. Mga kapatid, mahirap paniwalaan. Hindi tayo papaniwalaan sa labas. Hindi tayo paniniwalaan sa labas na meron tayong Diyos. Maniniwala lang niya sa pag nag-manifest na. Pag nag-manifest na, kaya mga kapatid, kung ang bawat isa po sa atin talaga expose sa atin ang ating sarili sa gawain ng Panginoon, madedevelop ka sa gawain ng Panginoon. At pag na-develop ka, pag nagmahal ka, alam niyo po, lagi sinasabi ng ating mahal na pastor, pwede kang magbigay ng walang pagmamahal. Di ba? Pero hindi ka pwedeng magmahal ng walang pagbibigay. Pag nagmahal ka, magbibigay ka talaga. Hindi maaaring hindi ka magbibigay. Pero pwede kang magbigay ng walang pagmamahal. Mga kapatid, kung talagang mahal natin ang Diyos, bakit hindi tayo makapagbigay ng oras sa Panginoon? Kung talagang mahal natin ang Diyos, bakit hindi tayo makapagbigay ng kalakasan sa Panginoon? Kung talagang mahal natin ang Diyos, bakit hindi tayo makapagbigay ng oras sa ating Diyos? Questionable. May question, mga kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Alam ko hindi madali basta-basta yung involvement. Dumaan tayo sa proseso. Expose natin talaga ang ating sarili sa gawain ng Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon. Ano man ang kalagayan po ko ngayon, maliwanag sa akin na bunga ng exposure. Napadikit ako sa mga tao na mayroong Diyos. Hindi sila perpekto, pero meron silang Diyos. At ambag-ambag, maraming taong ginamit ng Panginoon. Ambag-ambag, mga kapatid. Hindi lang ako nakinabang sa isang tao dito. Maraming tao dito. Hindi nyo alam, baka kayo yun. Salamat na lang na-expose ako sa iyo kung sino ka man. Salamat na lang mga kapatid. At ako'y bunga ng napakaraming impluensya sa biyaya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, walang perpekto sa atin. Pero pwede tayo mamili ng tamang kaibigan. Pwede tayo mamili ng tamang impluensya. Kaya mga kapatid, magpasalamat po tayo na sa gawain tayo ng Panginoon. Amen? At kaya mga kapatid, when it comes to involvement, paano natin may papakita sa Diyos? Paano natin may papakita sa Diyos na talagang mahal natin siya? Ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng ating buong
kalakasan. Could you imagine? Sabi ng buong kalakasan. Ibig sabihin, nag-expect ang Diyos na tayo magsasacrifice para sa Kanya. Present your bodies as a living, holy and what? For this is your what? Mga kapatid, kung tayo gusto natin ang ating family na sa ministry, pag sabing ministry, it is a service to God through the people. Pero nawa ay hindi lamang mabalot ang isip natin sa ministry dito sa loob. I'm not talking about ushering people, singing in the choir. Tingnan natin kung ano ba talaga ang ministry na tinuturo ng Bible. Ang ministry po na tinutukoy ng Bible, hindi po yung singing in the choir. Hindi po, He came to minister and not to be minister. Yung minister doon, mga kapatid, hindi siya nag-serve sa choir, hindi siya mga kapatid, hindi ko siya sabing mali po yun, pero mababang uri yun, mga kapatid. Pag pinag-usapan natin ang ministry. Pag pinag-usapan ng ministry is people. At alam natin kung ano ang dahilan kung bakit bababa si Kristo para sa kaluluwa ng tao. Kamusta po ang ating ministry sa field? Buksan po natin ang ating Biblia. Buksan po natin ang ating Biblia. Pagpasensya niyo po yung boses ko. Nagalit po ako sa junior church kanina, kaya nasigawan ko po sila. Hindi po. Buksan po natin ang ating Bible in 2 Corinthians chapter number 4. Ito rin po ang concern ni Apostol Pablo. 2 Corinthians chapter number 4. In verse number 1. Yung previous chapters, previous verses po, before chapter number 4 of the book of 2 Corinthians po, it's all about ministry po ang pinag-uusapan. Hindi ko na po may share po lahat sa atin. Proceed po tayo, verse number 4. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received, we faint not. We have now the ministry because we receive mercy from God. Amen. Ang ministry po natin, tandaan po natin, that's the result ng mercy po ng Diyos. Amen. Mercy po ng Diyos. Ang kausap po na Apostol Pablo dito ay mga ligtas na. Mga nakatanggap na po ng kaligtasan, mga kapatid. Mga membro na po sa church at Corinth. And verse number 2. But have renounced. The word renounce is to refuse to follow or obey. To refuse to follow and to refuse to obey. But have renounced the hidden things of dishonesty by the grace of God. Kaya sabi niya sa mga taga-Korinto, sa ministry tayo ngayon. Because of the mercy of God, nasa ministry tayo ngayon. At yan, we have now the courage to refuse those things na hindi sa Panginoon. Amen? At sundin ang Panginoon. At ano po sabi ng Biblia? Not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by a manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Parang sinasabi na Apostol Pablo, ang palad natin. Ang palad natin. Could you imagine? Nare-refuse na natin yung temptation. Hindi na natin ginagamit ang salita ng Diyos deceitfully. Hindi na tayo namumuhay in craftiness. Bayaya ng Panginoon ng bunga to ng ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. Mga kapatid, hindi ba tayo nagpapasalamat? Ang ganda ng kalagayan natin. Salamat na alam natin na may assurance of heaven na tayo. Amen. Alam natin sa langit na tayo pupunta. Tiyak na natin sa langit tayo pupunta. Yes, salamat sa Panginoon. May mga ministry tayo sa gawain ng Panginoon. Nagagamit tayo by the grace of God ng Panginoon. But in verse number 3, how about others? But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Nag-i-enjoy tayo ng gawain ng Panginoon. Ligtas tayo. Alam natin kung saan tayo pupunta. Merembro pa tayo ng Christian Bible Baptist Church under the leadership of Pastor Hil Lorena. Ang ganda ng simbahan natin. Very organized. Grabe yung disiplina. At grabe talaga pag pumunta ka sa church, busog ka talaga. Ang ganda. But in verse number 3, bigyan lang kumambyo po si Apostol Pablo. But,
Could you imagine? But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Tayo ay ligtas na. Pero pag hindi tayo naghahayag ng salita ng Diyos, hanggang sa atin na lang ang kaligtasan at mananatiling nakatago ang kaligtasan sa mga taong hindi paligtas. Anong inisip nating ministry? Yung kakanta lang sa choir. Pag yan ang mindset natin, paubos tayo ng paubos, pero walang madadagdag. Sino ang i-usher mo? Sino ang kakantahan mo? Sino ang tutugtugan mo? Sino ang pagmamaneuhan mo? Kung ikaw man ay isang driver ng ating simbahan, sino kung walang taong madadagdag? Kaya mga kapatid, nawa maging maayos ang ating kaisipan pag pinag-usapan ng ministry. Hindi lang yung pag-usher-usher. Mga kapatid, walang masama dyan. Pero pag tayo ay walang puso sa tao kasi hindi tayo exposed sa tao, magpapapasok ka dyan, masisigawan mo yung tao nang wala sa oras. Makakapagsalita ka ng hindi maganda. Pag ikaw ay exposed sa pagsisecurity, pag-a-usher, pagkanta dito, and yet hindi mo alam ang kalagayan ng mga tao nangangailangan sa Diyos. Magiging malaking problema. Hindi tayo totoong gagamitin ng Diyos kung tayo po ay hindi ma-expose sa field. Ang totoong masayang naglilingkod inside that temple ay yung mga nagtatrabaho doon sa field na alam nila kung gaano kahirap magdala ng tao sa church. Alam nila na hindi basta-basta nakapunta ang tao yan sa church. Hindi ka basta-basta makakapagsalita ng hindi magandang salita sa isang taong alam mo ang kondisyon. Kaya minsan grabe na yung focus natin sa pag-ministry, pumapasok ka, anong ministry mo? Mga kapatid, nakakalungkot pag yun ang mindset natin. Ang mindset ng Diyos dapat ang giyahin natin. Ang Diyos ay bumaba to seek and to save that which was lost. Yung kaninang kanta, ang ganda. For God so loved the world, talaga inano doon yung, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Could you imagine? Mga kapatid, sana makita natin ang kalagayan ng mga tao. Amen? At ang pinakamagandang paglilingkod, yung paglilingkod natin in the field. Pagpatuloy po natin. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Tingnan natin ang kalagayan nila. In whom the God of this hath blinded the minds of them which believe not. The God of this world were blinded the minds of them which believe not. Mga kapatid, could you imagine? Alam niyo kung bakit mahirap pagdala ng tao dito sa church? Ang hirap pag-approach ng tao, ayaw ng dyablo. Ayaw ng dyablo, mga kapatid, na maliwanagan sila. Ayaw ng dyablo na ma-introduce natin si Kristo. Ayaw ng dyablo, mga kapatid, na kung saan ay basta-basta na lamang magkakaroon ng kaligtasan ng mga tao. Hindi talaga madali. Pero wag kang sumuko. May anak ko, kung lalo kung kasama mo anak mo, wag kang magkakagad susuko. Kung yan man ay tumanggi, balik-balikan mo lang. Hindi habang buhay, magmamatigas yan. Time will come, nabibigay din yan. Mga lalaki nga, bumibigay eh. Bibigay din yan. Huwag ka lang sumuko. Amen? Huwag ka lang sumuko. Amen? Huwag ka lang sumuko, anuman tigas niyan, balang araw, isa yan sa magte-testimony dito that by the grace of God, because of that person na hindi nagsawa na pakialaman ako, hindi nagsawang katukin ako, hindi nagsawa na magbahagi ng salita ng Diyos, wala ako ngayon dito sa gawain ng Panginoon. Yan ang ministry. Yan ang ministry, mga kapatid. Diyan natin expose ang mga anak natin. Huwag lang natin dito expose. Pag na-expose natin, anak, pasok ka sa ministry piano. Ministry ushering, ministry. Ano bang ministry yan, mga kapatid? Pag hindi na inlove yan sa kaluluwa, madali niyang iwan ang ministry. At madali siya magsasalita laban sa ministry. Yung ilan dito na pinakialaman ng nasita lang ng ating mahal na pastor, umalis kasi hindi naman totoo na-inlove sa ministry. Na-inlove lang sa pagkanta, na-inlove lang kung saan-saan, pero hindi na-inlove talaga sa gawain ng Panginoon. Kaya nagsasalita ngayon laban sa church. Mga kapatid,
Huwag tayo magpapadaya sa diablo. Amen? Huwag po tayo magpapadaya. Kaya mga kapatid, kung expose natin ang ating family, yung sa totoong ministry. Yung sa totoong ministry. Hindi ko sabing hindi ministry yan. Sa kadila nagsiserve tayo sa Diyos, pamamagitan niya. But that's not the main thing, mga kapatid. Ang main thing, mga kapatid, yung naging dahilan kung bakit ka nandito ngayon. Paano ka ba napunta dito? Inasher ka sa area? Uy, hindi, kinantahan ka muna. Di ba? Kinantahan ka sa area tapos nakapunta ka dito. Hindi, binahagian ka ng salita ng Diyos. Tinugtugan ka ba ng, ano ba? Ng violin? Ang ganda ng tugtog mo. Sige, sa langit ako pupunta. Yes! Di ba? Wow, thank you. Thank you. At sa iba, gagawa na mabuti. Sa iba, kailangan mong magpabautismo. Sa iba, kailangan mong sundin ang ganitong utos, 10 utos. Sa iyo, tinagtugon mo ako ng piano. Ligtas na ako. Thank you. Mga kapatid, maliligtas sila sa pamamagitan ng pagbahayag ng salita ng Diyos. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be, and how shall they call on Him in whom they have not heard? And how shall they hear without a what? Preacher. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Mga kapatid, ilagay natin, yung ministry, nakakalimutan na natin yung totoong essence ng ministry. Baka nakakalimutan na natin ang totoong essence ng ministry. Alam niyo po, di ba may awitin na, may awitin na yung house ay full, but the fields are empty. Bakit? Wala na, nandito na lang lahat, pero wala na palang nakakaisip ng kalagayan ng mga tao sa labas. Bakit hindi ka maghanap ng panibagong Brother RG? Hindi ka maghanap ng panibagong Brother Richard? Hindi ka maghanap ng panibagong Brother Ivan? Hindi ka maghanap ng panibagong ikaw? Amen. Hindi man itsura, wala kang katulad. Ikaw lang yan, sa'yo na yan. Huwag mo nang i-share, please na. Pero, di mo ba alam kung paano kang pinakialaman ng Diyos? Pahintulutan mo. Let them feel na mahal sila ng Diyos. Amen. Let them feel. Pero paano mangyayari ang lahat ng yan? Nag-uumpisa sa exposure. That's the power of exposure, mga kapatid. Pag na-expose ka dyan, de-develop ka dyan, may love ka, maobserbahan mo, hindi mo alam, ginagawa mo na. Amen! Hindi mo alam, ginagawa mo na. Mulitin ko, mga kapatid, hindi tayo niligtas ng Diyos just to sit down and listen to the preaching of the Word of God. Sarap makinig na salita ng Diyos, pero para saan yan? Parang sa classroom instruction. Bakit nagtuturo si teacher? Balang araw, i-apply mo yan. Amen. Pag nag-exam, siguraduhin mo may natutunan ka. Hindi laging classroom instruction. Kaya sabi ko sa mga estudyante, pag sa panahon na ako'y nagtuturo, makikinig. Kasi pag nag-exam na, wala na akong entertain sa inyo. Pwede magtanong lahat, gawin, sige. Sa kadila na, sa tamang panahon ng examination, wala na. Iba pa yan. Iba yan pag real makuy na mag-a-apply na kayo ng trabaho, iba naman yun. Di ba? Iba naman yun pag ikaw gagamitin na ng Panginoon in the field. Eh sabi ni Pastor, dapat hindi lokohin ang gawain ng Panginoon, hindi laruin, seryosohin. Amen? Kaya mga kapatid, tingnan po natin. Kamusta na yung exposure ng ating family? Saan sila ngayon expose? Alam niyo po, during the balikatan, ang dami nag-testimony. Alam niyo kung bakit ang testimony nila puro sa Panginoon? Ang commitment nila sa gawain ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Doon sila na-expose eh. Diba, hindi mo nakakapagtaka kung may magte-testimony, salamat sa balikatan, at ngayon po, ako po'y magsusuko na ng buhay sa Panginoon. At ako po'y mag-aaral na sa Bible School. At ako po'y ganito. Mapansin niyo po ang mga desisyon nila, bunga ng exposure nila sa balikatan. Na-expose sila doon, nagigising na maaga. Merong salita ng Diyos. Pag umaga, merong salita ng Diyos. Bago matulog, merong panalangin. Na-expose sila doon. No wonder kung bakit na-inlove sila sa gawain ng Panginoon. And some of them ay nag-enroll at mag-i-enroll sa Bible School. And some of them, mga kapatid, ay nagsuko pa ng ang dami ngayon bagong full-time. I think 4 ang nagsuko ngayon. Naniniwala ko, bunga po yun ng balikatan. Bunga yan ng exposure nila sa gawain ng Panginoon. Hindi ka basta-basta. Ako yung nagsuko po ako ng buhay sa Panginoon. Hindi po ang kasama ko ng mga adik. Adik sa kape po. Opo. Mga full-time. Nag-ano po ako, transient ako dito mga kapatid. Kasama ko full-time.
Yung lagi naririnig ko, ay meron pa ditong isang full-time. Pag binigyan mo ng candy, kakantahin ka, kailan kaya ibibigay ang buhay mo? Bibigyan mo lang ng candy, pagpipray na yun. Ay, kilala na mga full-time yun. Bigyan mo lang ng candy, pagpipray, Brad, pray tayo. Diba? Kung kilala niyo si Brother Romy, ay talaga pagpipray ka nun. Oh. Pero yung kanta-kanta, kinantahan talaga ako, minsan naiinis na ako eh. Totoo po yan. Pero, alam niyo ba, may impact sa akin yung kantang niyang yun? Totoo yun, may impact po sa akin. Lagi niya akong kinakantahan dyan. Yun, doon po. Kaya minsan, ayaw ko nang kasalubungin eh. Andun, kasabay ni Sir Saddam niya maghugas ng kaldero. Kahit sa kaldero, may kanta yan sila pag naghugas ng kaldero. Sir Sam, pwede bang kantayin mo din? Mga kapatid, na-expose ako sa mga ganun tao na nagmamahal sa gawain ng Panginoon. No wonder, hindi ako nagtataka, bakit nagsuko ka ng buhay sa Panginoon? Kung saan ka na-expose, doon ka gagawa ng decision. Kaya kung kayo po, kung ang mga young people, kung expose kayo sa cellphone, yan ang exposure nyo, malabong gumawa kayo ng decision para sa Panginoon. Kung kayo man ay gagawa ng decision para sa Panginoon, lalaruin nyo lang ang gawain ng Panginoon. Seryosohin yung exposure. Hindi yan automatic na biglang involved. Merong tamang proseso. Dapat unang-una merong kang tamang exposure. Kaya young people, magandang maging exposure ninyo, gawain talaga ng Panginoon. Kung buong maghapon cellphone, ay talagang pati simba pahirapan sa'yo kasi puyat ka. Exposure, hindi magandang kaibigan. Sabi ko nga po, staying alive na karan, kahit sa gawain na, hindi porkit nakalong sleeve, tamang impluensya. Hindi porkit na may Bible, tamang impluensya. Hindi porkit kumakanta sa choir, tamang impluensya. Hindi porkit kapares mo ng pastor, tamang impluensya. Kaya kailangan mo makinig ng salita ng Diyos. Sa kadahilanan, kailangan mo ng right discernment. Hindi ka lang mamimili kung ano ang tama at mali. Mamimili ka what is right and seemingly right. Kasi marami ngayon parang tama na. Pag nag-long sleeve na, parang okay nang dikitan. Pero hindi. Pag-aralan mo ang buhay niya. Kahit choir member yan, kung sa choir lang masaya, pero pag sa area, pahirapan yan. Huwag mong dikitan yan. Kasi baka ma-inlove ka lang sa pagkanta, hindi ka ma-inlove sa area, wala din. Kapatid, dikitan natin. Expose natin ang ating, sa pagsabi, expose to open yourself. I-open mo lang sarili mo, sige. Open mo sarili mo. Isarado mo sa hindi kailangan. I-open mo sa dapat na impluensyang tatanggapin mo. Pag ito, teka lang, bihira to, puro kalokohan to. Saraduhan mo na. Learn to say no. Kasi pag hindi ka marunong tumanggit, magaling ka makisama, pero sira buhay mo. Pag alam mong hindi magandang impluensya to, layuan mo na. Huwag mong i-expose ang sarili mo. Pag sabi expose, i-open mo yung sarili mo. Kanino mo i-open? Sa mga taong tamang impluensya. Amen! Mga kapatid, tayo dito, hindi ko naman po sinasabing pasaway tayo dito, pero may mga ilan sa atin. Hindi naman tayo lahat, to be honest, nandun tayo sa kalagayan ng hihina pa tayo. Amen? Ngayon, lahat tayo unto maturity. Lahat tayo pwedeng baguhin ng Panginoon, pwedeng ayusin ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw ididikit, alam natin lahat anak ng Diyos. Pero aminin natin, na maaaring sa panahon na ito, hindi pa siya matured. Hindi ko siya kayang impluensyahan. Layo na lang ako sa kanya kung hindi ko siya kayang impluensyahan. Kasi kung hindi siya matured, ako ma-impluensyahan niya. Hindi ko naman siya sinisisi. Pero that is his true condition. Ilapit ako sa mga makakatanggap ako ng blessing talaga. Amen? Yung tatatag ako sa gawain ng Panginoon. Tatay, lapit kayo, dikitan niyo yung mga tatay na naglilingkod sa Panginoon. Brad, anong sikreto mo? Bakit nadadala mo ang pamilya mo? Turuan mo naman ako, hindi nakakahiya yun, mga kapatid. For the sake of your family. Hindi nakakahiya yun. Sir Rudy, ano bang sikreto mo? Parang binatilyo ka pa rin hanggang ngayon Kakapanood ko lang to ng mga palabas si Cesar Montano. Di ba po? Mga kapatid, hindi nakakahiya yun. Hindi nakakahiya, mga kapatid, na mamili ng tamang impluensya. Hindi ka bawasan ng pagkalalaki natin yung kung lalaki ka. Hindi ka bawasan ng pagkababa mo yung kababae ka. May nakasaalang-alang na family. Amen. Expose mo ang sarili mo sa gawain ng Panginoon mo.
sa gawain ng Panginoon. Expose mo rin ang pamilya mo sa gawain ng Panginoon. And by doing that, hindi mo alam, pare-pares kayong na-inlove sa gawain ng Panginoon. At hindi nyo alam, masaya kayong sama-sama naglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, ang sarap pagmasdan ng isang pamilyang sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Lalo na pag nakikita mo, nasa area na, sinisigawan na sila. Ay kung isang barangay kayo, pamilya, bugbugin nyo. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang mo. Kung sinisigawan kayo, makikita ng anak, yung tatay ko sinisigawan. Pero, teka lang, walang ginagawa yung tatay ko. Dati, hindi pwedeng sigawan to, sinigawan lang ni mama. Kumuha na siya ng sabon. At naglaban na. Yung tatay ko, hindi naglalaba ngayon na. Hindi, mga kapatid. Kidding aside, mga kapatid. Makita ka ng anak. Ganun pala ang ministry. Kahit sigawan ka ng tao, hindi ka dapat papalag. Ganun pala ang ministry. Kahit sigawan ka ng tao, hindi ka magpa-fight back. Ganun pala ang ministry. Tapos pinag-pray pa namin ni Papa. Yung taong sumigaw na yun sa kanya. Could you imagine, expose yung pamilya mo sa ganun? Ay, mga kapatid, napakagandang pamilya. Amen? Siguraduhin mo na pag-expose mo yung pamilya mo, maayos talaga ang exposure. Baka may makitang hindi maganda. Amen? Mga kapatid, wala pong malalim sa pinag-uusapan natin. Ang nais ng ating mahal na pastor, ng bawat family, ay mag-involve sa gawain ng Panginoon. At naniniwala po ako na ang exposure po ay meron pong napakalaking kinalaman. Ito po yung sinasabi ko because this is my personal experience. And it is also based on the Word of God. At naniniwala po ako that you will agree with me, mga kapatid, na napakalaga ng exposure when it comes to involvement. Kaya mga kapatid, salamat tayo na may simbahan na patuloy na ine-expose tayo sa gawain ng Panginoon. May pastor tayo na patuloy tayo ine-expose, young people, ine-expose kayo. Young people, ine-expose kayo sa gawain ng Panginoon. Magpasalamat po kayo. Mga fathers, magpasalamat, may mga fathers retreat, may mga programang ating mahal na pastor para sa fathers, pangkopo, lahat. Bakit ganon? Pinapalakas ng ating mahal na pastor ang loob ng bawat isa na gumawa ng decision para sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Kaya I hope and I do believe, mga kapatid, na sa gabing ito ay meron po tayong natutunan. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakila Diyos, makapagyarihan po sa lahat. Salamat po sa mensahe pinabot niyo po sa amin. Panginoon, kayo po mangusap sa inyo po, mga anak. Sa parte ng mensahe niyo po, sila inabot, Panginoon. Kausapin niyo po sila, anumang commitment po nila, Panginoon. At kayo po ang maitaas, Panginoon. Thou knowest, O God, my intention. Walang iba kundi maging blessing, Panginoon, sa inyo po, mga anak. Thank you, O God, for what thou hast done this evening. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa paggamit niyo kay Brother RG. Thank you, Lord God,
for the message na binigay niya ngayong gabi from Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Thank you, Lord God, na kung saan kami na-expose, Lord, ay doon kami mag-i-involve. Thank you, Lord, that you have said in your word that if we want the product, then we have to go through the process. Panginoon, kung hindi po kami na-expose inyong gawain, ay wala po kami involvement. Thank you, Lord, for exposing us into the greatest work that we could find ourselves in. The work of winning the lost. The work of bringing the saved to your church, Lord God. The work of Christian growth. The work of missions. Maraming salamat, dakilang Ama. Because of our exposure in your work, we could get involved. Be glorified, Heavenly Father. Look at your people, Lord God, kneeling and praying before you. Kayo po, Panginoon, magbigay ng tugon sa kanilang mga panalangin. We love you, Lord. Keep us all safe and cleanse us from all of our sins. In Jesus' name I pray. Amen.